Hihintayin kita, Ara. Pangako. Ang pangakong iyon, isang bulong sa gitna ng malakas na ulan, ay umalingaw sa isip ni Ara na parang isang kantang hindi niya malimutan. Isang taon na ang nakalipas, pero ang init ng mga salitang iyon ay nararamdaman pa rin niya, parang isang dampi sa kanyang puso. Ngunit ang init na iyon ay mabilis na pinapawi ng maalinsang ang hangin sa loob ng maliit na kwartong inuupahan niya sa Laguna. Napabuntong hininga si Ara. Dahan-dahan niyang idinuyan ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa isang banig sa sahig. Ang kanyang kambal. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lihim. Sinimulan niyang kantahin ang isang oyay, isang himig na kinakanta sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang boses niya ay mahina, halos pabulong, sapat lang para marinig ng dalawang anghel sa kanyang tabi. Tulog na, bunso ko eh. Ang mga mata niya ay napako kay Leo, ang kanyang panganay na lalaki. Sa bawat pagtitig niya rito, parang salamin ang kanyang tinitingnan, isang salamin na nagpapakita ng mukha ng isang taong wala rito. Ang hugis ng mga mata, ang bahagyang pagkakurba ng mga labi habang natutulog. Lahat kay Marco. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Hindi ito ang oras para sa panghihina. Napatingin siya kay Leah, ang kanyang bunso, na payapang natutulog sa tabi ng kapatid. Sila ang bunga ng isang gabi ng pag-ibig na ipinagbabawal. Isang gabi na nagbago sa lahat. Parang kahapon lang. Ang amoy ng mga lumang libro sa malawak na library ng mga De La Vega. Ang tunog ng malakas na ulan na humahampas sa mga bintana. Ang takot at kilig na sabay niyang naramdaman nang isinara ni Marco ang pinto. Ara, sabi nito noon, ang boses ay mas malambing pa kaysa sa dati. Huwag kang matakot. Paano siyang hindi matatakot? Isa lang siyang simpleng kasambahay. Isang yaya. At si Marco, ang kaisa-isang anak ng kanyang amo, ang tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga De La Vega. Langit at lupa ang kanilang pagitan. Pero sa gabing iyon, tila naglaho ang pagitan na iyon. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampara, sa saliw ng kulog at ulan, nakita niya ang totoong Marco. Hindi ang Sir Marco na laging seryoso at sumusunod sa bawat utos ni Donna Elvira. Ang nakita niya ay isang Marco na nalulungkot, isang Marco na nangangarap ng kalayaan. At sa mga mata nito, nakita niya ang pagtingin na matagal na niyang pinapangarap. Matagal na kitang gusto, Ara, pag-amin nito, habang hawak ang kanyang mga kamay. Sa lahat ng tao sa bahay na to, ikaw lang ang nakakakita sa akin. Hindi bilang isang De La Vega, kundi bilang ako lang. Ang puso niya ay tumatalon sa saya at takot. Sir Marco, hindi po pwede. Marco na lang, pagtama nito, lalong hinigpitan ang hawak sa kanya. At bakit hindi? Dahil amo mo ako. Dahil mayaman kami at mahirap ka. Mga patakaran lang yan na ginawa ng ibang tao, Ara. Hindi natin kailangang sundin. At sa gabing iyon, naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita, sa bawat halik, sa bawat yakap. Ipinagkaloob niya ang sarili sa lalaking minamahal niya, sa pag-aakalang ang pag-ibig nila ay sapat na para labanan ang lahat. Bago sila maghiwalay ng umagang iyon, bago bumalik ang lahat sa dati, may binitiwan siyang huling pangako. Aalis ako para mag-aral sa probinsya, tulad ng plano ni Mama. Pero sandali lang yon, bulong ni Marco sa kanya. Hihintayin kita, Ara. Pangako. Pagbalik ko, ayusin ko ang lahat. Ipaglalaban kita. Isang pangako. Isang pangakong napako. Napabalik si Ara sa kasalukuyan. Ang pangakong iyon ang tanging pinanghawakan niya sa loob ng maraming buwan. Umasa siya. Naghintay. Ngunit walang Marco na bumalik. Walang Marco na tumawag. Ang tanging dumating ay ang balitang engaged na ito sa isang babaeng mula rin sa isang pamilyang kasingyaman nila. At pagkatapos dumating sina Leo at Leah. Napatingin siyang muli sa kanyang mga anak. Ang buhay na katibayan ng kanilang pagmamahalan. Hindi. Hindi na siya maaaring maging ang dating Ara na tahimik lang na naghihintay at umiiyak sa isang sulok. Isa na siyang ina. At ang isang ina, ipaglalaban ang kanyang mga anak hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Tumayo siya, ang determinasyon ay dumadaloy sa kanyang buong katawan, pinapalitan ang lungkot at takot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng isang kahon. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan.
Nanginginig ang kanyang kamay habang idinidikit ang telepono sa kanyang tainga. Ilang ring lang ay may sumagot. Hello? Ate Nena ni. Halos pabulong na sabi ni Ara. Ara? Ikaw ba yan, iha? Kumusta ka na? Ang boses ng matandang kasambahay ay puno ng pag-aalala. Si Ate Nena ang tanging naging kakampi niya sa mansyon. Okay lang po ako, ate, pagsisinungaling ni Ara. Huminga siya ng malalim. Nandyan po ba si Sir Marco? Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang buntong hininga. Iha. Nandito siya. Kadarating lang galing sa business trip. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Salamat po, ate. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing pa rin ang tulog. Hinaplos niya ang pisngi ni Leo pagkatapos ay ang pisngi ni Lia. Hindi para sa akin, sabi niya sa kanyang sarili. Para sa inyo. Kailangan nilang makilala ang kanilang ama. Kailangan nilang magkaroon ng karapatan. Kahit anong kahihiyan pa ang danasin niya, kahit anong sakit pa ang maramdaman niya. Haharapin niya. Para sa kanila. Maingat niyang binuhat si Lia na bahagyang gumalaw sa kanyang mga braso. Inayos niya ang lampin nito at binalot sa isang manipis na kumot. Dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng gatas at ilang gamit ng mga bata, lumabas siya ng kwarto. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay tila isang panaginip. Ang bawat pagyanig ng bus ay kabog sa kanyang dibdib. Bawat metro na papalapit sa Forbes Park ay pagbigat sa kanyang paghinga. At ngayon, narito na siya. Nakatayo sa harap ng dambuhalang itim na gate ng mansyon ng mga De La Vega. Ang mga pader na bato ay tila mas mataas kaysa sa dati. Ang buong lugar ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, isang mundong hindi siya kabilang. Mahigpit niyang niyakap si Lia na nagsisimula ng magising. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at pinindot ang doorbell. Ang tunog niyon, matinis at malakas, ay tila isang hudyat. Ang simula ng isang digmaan. Ang tunog ng pagbukas ng mabigat na gate ay parang dagundong sa nananahimik na paligid. Isang security guard na nakakunot ang noo ang sumilip mula sa maliit na siwang. Sino po sila? Tanong nito, ang boses ay matigas at walang emosyon. Si Ara po. Ara Reyes, sagot niya, sinubukang gawing matatag ang kanyang boses kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod. Gusto ko po sanang makausap si Sir Marco. Tinitigan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Ang tingin ay huminto sa sanggol na karga niya. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi nito. May appointment ka ba? Umiling si Ara. Wala po, pero pakisabi na lang po na. Walang appointment, walang pasok, putol ng guard, at akmang isasara na ang gate. Sandali lang po, halos pasigaw na sabi ni Ara, isang hakbang siyang lumapit. Importante po ito. Tungkol po ito sa anak niya. Ang mga salitang yon ay tila may mahika. Natigilan ang guard. Tiningnan siyang muli pagkatapos ay ang sanggol at bumuntong hininga. Kinuha nito ang radyo sa kanyang balikat. Central, may babae dito, nagpakilalang Ara Reyes. Hinahanap si Sir Marco. May dala siyang sanggol, sinasabing anak daw ni Sir. Narinig ni Ara ang garalgal na boses mula sa radyo pero hindi niya naintindihan. Tumango ang guard. Sige po, ma'am. Bumaling itong muli sa kanya. Pumasok ka na. Hinihintay ka na sa loob. Ang biglaang pagpayag ay mas nagpakaba sa kanya kaysa sa naunang pagtanggi. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan patungo sa pangunahing pinto, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang sariling bitayan. Si Ate Nena ang nagbukas ng pinto. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Ara, iha, bulong nito. Bakit ka nagpunta dito? Delikado. Kailangan po, Ate Nena, sagot ni Ara, mas mahigpit ang yakap kay Lia. Pinapasok siya ni Ate Nena sa malawak na sala. Ang lahat ay pamilyar, ang amoy ng floor wax at mamahaling air freshener, ang naglalakihang painting sa pader, ang mga porselanang vase na mas mahal pa sa buong buhay niya. Dati, ang lugar na ito ay ang kanyang lugar ng trabaho. Ngayon, para itong korte kung saan siya ang nasasakdal. Naupo siya sa dulo ng isang mahabang sopa, pakiramdam niya ay lulubog siya sa lambot niyon. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag mula sa engranding hagdanan. Nauna si Marco.
Nang makita siya nito, kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito. Ang pagkabigla. Ang pagkataranta. Napahinto ito sa gitna ng hagdan, hindi alam ang gagawin. Sumunod sa likod nito ang reyna ng mansyon. Si Donna Elvira de la Vega. Hindi tulad ng anak niya, si Donna Elvira ay kalmado. Ang bawat hakbang niya pababa ay may bigat, may otoridad. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakamatalim sa lahat ay ang kanyang mga mata. Malamig. Mapanghusga. Puno ng pagkamuhi. Huminto ito sa paanan ng hagdan, tinitingnan si Ara na parang isang dumi na napadpad sa kanyang mamahaling carpet. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Tanong ni Donna Elvira, ang boses ay hindi malakas, ngunit tumatagos hanggang buto. Ang tanong ay hindi para kay Ara, kundi para sa mga katulong na nakatayo sa gilid. Walang nangahas na sumagot. Ako po ang nagpapasok sa kanya, Senora, sabi ni Ate Nena, yumuko ng bahagya. Tiningnan ni Donna Elvira si Ate Nena, isang tingin na kayang magpatunaw ng bakal. At sino ka para magdesisyon kung sino ang papapasukin sa pamamahay ko? Tumayo si Ara. Huwag niyo na po siyang pagalitan. Ako po ang may kailangan. Ngayon ay sa kanya na nakatuon ang lahat ng atensyon ni Donna Elvira. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikaw. Ang yaya. Anong kailangan mo na hindi kayang bilhin ng huling sahod na ibinigay namin sayo? Napalunok si Ara. Hinanap niya ng tingin si Marco, umaasang tutulungan siya nito. Ngunit si Marco ay nakatayo lang doon, parang isang estatwa, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Ang lalaking nangako sa kanya ng pag-ibig at tapang ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay ang duwag na anak ni Donna Elvira. Bumalik ang tingin niya sa matandang babae. Humugot siya ng lakas mula sa kanyang anak. Hindi po pera ang kailangan ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa simula ngunit unti-unting tumatatag. Nandito po ako para kay Marco. Marco, ulit ni Donna Elvira, tumawa ng mahina. Wala nang dapat pag-usapan pa. Tapos na ang serbisyo mo dito. Hindi po tungkol sa serbisyo ko, giit ni Ara. Tumingin siya ng diretsyo kay Marco. Ang puso niya ay nadudurog sa pananahimik nito. Marco, alalahanin mo ang gabi ng kaarawan mo. Ang gabi bago ako umalis. Ang gabing umuulan ng malakas. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang pagkagulat ay napalitan ng pagkatuluniro. Alam niyang naaalala nito. Ano bang pinagsasabi mo, babae? Singit ni Donna Elvira, nawawala na ang pasensya. Hindi niya pinansin ang matanda. Ang mga mata niya ay nakapako pa rin kay Marco. Marco, sabi niyang muli, dahan-dahan. May bunga ang gabing yon. Itinaas niya si Lia para mas makita ito ni Marco. Siya si Lia. At may isa pa. Isang lalaki, si Leo. Kambal sila, Marco. Anak mo sila. Anak natin sila. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nakakabingi. Nakita niya ang paglunok ni Marco. Ang pagbukasara ng bibig nito na parang may gustong sabihin, ngunit walang lumalabas na salita. Si Donna Elvira ang bumasag sa katahimikan. Isang malakas, mapanuyang tawa. Ha! Nakakatawa, sigaw nito, umalinggaw sa buong kabahayan. Ang kapal ng mukha mo. Matapos kang paalisin dito dahil sa kalandian mo, babalik ka ngayon na may dalang bata at sasabihing anak yan ng anak ko. Anong akala mo sa amin, mga tanga? Totoo po ang sinasabi ko, sigaw pabalik ni Ara, nangingilid na ang mga luha. Tignan niyo po siya. Tignan niyo si Leo. Kamukhang-kamukha siya ni Marco. Isang malaking kahihiyan, sabi ni Donna Elvira, lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang nito ay puno ng pagbabanta. Huminto ito sa mismong harap niya. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang sumubok ng ganyang estilo sa pamilya namin? Pero ikaw ang pinakadesperada sa lahat. Ma, tama na, sa wakas ay nagsalita si Marco, ang boses ay mahina. Tumahimik ka, Marco, sigaw ni Donna Elvira sa anak, hindi inaalis ang tingin kay Ara. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang ng babaeng ito. Pera lang ang habol niya. Bumaling itong muli kay Ara. Pero CJ, dahil mabait ako, pagbibigyan kita. May kinuha ito mula sa isang maliit na mesa sa gilid, isang calling card. Iniabot nito sa kanya. Patunayan mo, hamon nito, ang boses ay malamig at puno ng lason.
Magpad-na test tayo. Sa center na yan. Yan lang ang pinagkakatiwalaan ng pamilya namin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo at ang kasinungalingan mo. Nanginginig na kinuha ni Ara ang card. Ito na. Ang tanging paraan para patunayan ang lahat. Ang tanging paraan para mabigyan ng pangalan ang kanyang mga anak. Tiningnan niya si Donna Elvira, puno ng determinasyon. Sige po. Payag ako. Isang ngiti na naman ang gumuhit sa labi ni Donna Elvira. Isang ngiti ng isang taong sigurado ng nanalo. Mabuti, sabi nito. Pero tandaan mo to, kapag lumabas ang resulta at napatunayang nagsisinungaling ka, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kulungan pupulutin. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo at ng mga bastardo mo. Tumingin ito sa card na hawak ni Ara. Ito lang ang tatanggapin kong resulta. Walang iba. Ang mga sumunod na linggo ay dumaan na parang isang mahabang panaginip para kay Ara. O mas tamang sabihin, isang mahabang bangungot. Ang pagkuha ng sample para sa DNA test ay mabilis at walang emosyon. Isang malamig na silid. Isang babaeng nakaunipormeng puti na kumuha ng cotton swab mula sa pisngi ni Leo at isa pa mula sa kanya. Sinabi sa kanya na ang sample ni Marco ay kinuha na rin ng hiwalay. Pagkatapos, sinabihan siyang maghintay. At ang paghihintay ang pinakamahirap sa lahat. Bawat araw na lumilipas, ang pag-asa at takot ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. May mga umaga nagigising siyang puno ng paniniwala, iniisip ang sandaling matatanggap na ni Marco ang kanilang mga anak. Iniisip niya ang isang pamilya, kahit simple lang. Ngunit may mga gabi na hindi siya makatulog, binabagabag ng malamig na tingin ni Donna Elvira at ng banta nito. Paano kung may gawin silang masama? Paano kung manipulahin nila ang resulta? Hindi nila magagawa yon, kinukumbinsi niya ang sarili. Masyadong kagalang-galang ang laboratoryong yon. At isa pa, ito ang katotohanan. Lalabas at lalabas ang totoo. Iyon ang pinanghawakan niya. Ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom. Isang tawag mula sa isang numerong hindi pamilyar. Isang boses ng lalaki, formal at walang bahid ng anumang damdamin. Inna Ara Reyes? This is Attorney Diaz, the legal counsel of the De La Vega family. The results are in. We are requesting your presence at our office this afternoon at 2 o'clock to formally receive them. Bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ano pong sabi ng resulta, nanginginig niyang tanong. We will discuss it upon your arrival, Inma Reyes. Please be on time. At ibinaba na nito ang telepono. Ang ilang oras na pagitan bago ang 2:00 ay ang pinakamahabang oras sa buong buhay niya. Iniwan niya ang kambal sa isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya na may mabigat na puso. Nang marating niya ang building kung saan naroon ang law office, pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang office ay nasa isang mataas na palapag at habang paakyat ang elevator, pakiramdam niya ay inaalisan siya ng hangin. Ang opisina ni Attorney Diaz ay malawak at nakakasilaw sa sobrang linis. Ang mga pader ay puno ng mga diploma at sertipiko. Sa likod ng isang malaking mahogany desk ay nakaupo ang abogado, isang lalaking nasa mid-40s, nakasuot ng mamahaling suit. Ngunit hindi lang siya ang naroon. Sa mga upuang nakaharap sa desk, nakaupo si Donna Elvira, diretso ang likod, ang mukha ay parang isang maskarang hindi mabasa. At sa tabi nito si Marco. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas ng tingin si Marco. Nakayuko ito, nakatingin sa sahig, ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Ang mukha niya ay maputla, parang isang taong may sakit. Please have a seat, Inna Reyes, sabi ni Attorney Diaz, itinuro ang bakanteng upuan sa tabi ni Marco. Umupo si Ara, pinapanatili ang 1 pulgadang distansya mula sa lalaking minsan niyang minahal. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat, siksik sa tensyon na halos nahihipo niya. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Inilapag ni Attorney Diaz ang isang malaking brown envelope sa gitna ng mesa. Nandito tayong lahat ngayon, simula ng abogado, para formal na buksan at basahin ang resulta ng DNA paternity test na isinagawa ng St. Jude Diagnostic Center, gaya ng napagkasunduan. Tumingin ito kay Donna Elvira, pagkatapos ay kay Marco, at sa huli, sa kanya. Ang mga mata nito ay walang kislap, parang sa isang isda. Ang resulta na ito ay pinal at legal na kinikilala, dagdag pa nito.
Dahan-dahan itong binuksan ang envelope. Ang bawat kaluskos ng papel ay parang isang putok ng baril sa pandinig ni Ara. Inilabas nito ang isang dokumento at inilatag sa mesa. Humina ito ng malalim. Ayon sa resulta ng pagsusuri, simulan nitong basahin, pagkatapos ikumpara ang DNA samples na nakuha mula kay Mr. Marco de la Vega at sa Batang Silio Reyes. Huminto ito, tila para dagdagan pa ang suspense. Tumingin si Ara kay Marco, umaasa, nagmamakaawa na salubungin man lang ang kanyang tingin. Ngunit nanatili itong nakayuko. Ang resulta ay nagpapakita na ang probability of paternity ay 0%. 0%. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Hindi agad nag-register sa isip ni Ara. Paulit-ulit niyang narinig ang mga ito sa kanyang ulo. 0%. Inuulit ko, sabi ng abogado, mas malinaw, mas matigas, base sa siyentipikong ebidensya, si Mr. Marco de la Vega ay hindi ang ama ng bata. Isang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Ara. Isang tunog ng pagkabigla at sakit. Hindi. Bulong niya. Hindi totoo yan. Itinulak ng abogado ang papel sa tapat niya. Doon, nakasulat sa itim na tinta, sa ilalim ng kolum ng resulta, NTE match. Probability paternity, 0%. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naglaho. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Sinungaling, sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng pagtangis. Tumingin siya kay Donna Elvira, na ngayon ay may bahagyang ngiti na ng tagumpay sa kanyang mga labi. May ginawa kayo. Pinapalitan niyo ang resulta. Alam kong may ginawa kayo. Mr. Reyes, please control yourself, mahinahong sabi ni Attorney Diaz. Marco, sigaw ni Ara, bumaling sa lalaking katabi niya. Hinawakan niya ito sa braso. Marco, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Alam mo ang totoo. Alam mong anak natin sila. Sa wakas, itinaas ni Marco ang kanyang mukha. At ang nakita ni Ara sa mga mata nito ay hindi pag-ibig o galit o kahit awa. Ang nakita niya ay wala. Isang blankong tingin. Isang tingin ng isang estranghero. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ara, sabi nito, ang boses ay patag at walang buhay. Dahan-dahan nitong inalis ang kamay niya sa braso nito. Tapos na tayo. Matagal na. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa resulta ng DNA test. Iyon ang huling patak. Ang huling pako sa kanyang kabaong. Tapos na ang palabas na ito, deklara ni Donna Elvira, tumatayo. Tumingin ito sa kanya na may sukdulang pagkamuhi. Napatunayan na ngayon kung sino ang sinungaling at kung sino ang desperada. Attorney, alam mo na ang gagawin mo. Tumango ang abogado. Tumingin ito sa kanya. Mr. Reyes, pinapaalalahanan kita na sa ilalim ng batas, anumang paninirang puri laban sa pamilya de la Vega ay may kaukulang parusa. Mula sa araw na ito, ipinagbabawal na sa iyo ang lumapit o makipag-ugnayan sa kanila sa kahit anong paraan. Isang restraining order ang ipapadala sa address mo. Tinawag ni Donna Elvira ang dalawang security guard na naghihintay sa labas ng pinto. Ilabas niyo na ang basura. Hinawakan ng dalawang malalaking lalaki ang mga braso ni Ara. Hindi. Bitiwan niyo ako, nagpupumiglas siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Ang huli niyang tingin ay kay Marco, na nakaupo pa rin doon, nakayuko, hindi gumagalaw, na parang hindi siya naririnig, na parang hindi siya nag-i-exist. Sinungaling kayo, sigaw niya habang kinakalagkad siya palabas ng opisina. Mga sinungaling! Mga demonyo kayo! Ang mga sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa hallway hanggang sa isara ang pinto, na nagdulot ng isang matunog na kalabog. Itinapon siya ng mga guard sa labas ng building. Bumagsak siya sa semento. Ang ulan, na kanina pa nagbabanta, ay biglang bumuhos ng malakas, na tila nakikidalamhati sa kanya. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, gumuho si Ara. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa matinding sakit na nararamdaman. Hindi ito ang katotohanan. Alam niya. Pero paano niya ito lalabanan? Paano niya lalabanan ang kapangyarihan at pera ng mga de la Vega? Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang kakampi. Wala na ang lalaking minahal niya. Napahagulhol siya ng malakas, ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng patak ng ulan.
Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umuulit, isang tanong na walang sagot. Paano na ang mga anak ko? Ang biyahe pabalik sa Laguna ay isang malabong alaala. Hindi alam ni Ara kung paano siya nakasakay ng bus, kung paano niya nahanap ang daan pauwi. Ang tanging alam niya ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na halos hindi niya kayang buhatin. Pagdating niya sa maliit nilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na may pag-aalala sa mukha. Ngunit nang makita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata at ang pagkatalo sa kanyang buong pagkatao, ang pag-aalala ay napalitan ng isang buntong hininga ng pagkadismaya. Ano nang nangyari, Ara? Tanong ng kanyang ama mula sa sala. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa kanyang kwarto, isinara ang pinto, at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang paglubog sa kadiliman. Hindi siya kumakain. Bihira siyang lumabas ng kwarto. Ang pag-aalaga sa kambal ay naging isang mekanikal na gawain, walang ngiti, walang kanta. Tanging ang pag-iyak na lang nila ang nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang bumangon. Ang dating Ara na puno ng pangarap at pag-asa ay namatay sa loob ng law office na yon. Ang naiwan ay isang basag na anino. Isang umaga, naubusan sila ng gatas. Kailangan niyang lumabas. Kailangan niyang pumunta sa palengke. Sa bawat hakbang palabas ng bahay, pakiramdam niya ay may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pakiramdam niya lahat ng mata ay nasa kanya. At hindi siya nagkamali. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita ng palengke, naramdaman niya ang mga tingin. Narinig niya ang mga bulungan. Ayan na siya. Yung anak ni Aling Susan. Kawawa naman. Umuwing disgrasyada. Narinig ko sa kumpare ko, niloko daw ng mayamang nobyo sa Maynila. Pinilit niyang huwag pansinin. Yumuko siya, hinigpitan ang hawak sa kanyang bayong, at binilisan ang lakad. Ngunit ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanya, bawat isa ay tumatama at nag-iwan ng sugat. Sabi nila, hindi raw kinilala yung anak. Kaya naman pala. Sino ba namang matinong lalaki ang papatol dyan? Hindi na niya nakayanan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga mapanghusgang tingin, palayo sa mga masasakit na salita. Hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa likod ng simbahan, kung saan walang tao. Doon, sumandal siya sa pader, napahawak sa kanyang dibdib, at humagulhol na parang isang bata. Bakit ganito kasama ang mundo? Kasalanan ba niyang magmahal? Kasalanan ba niyang maniwala? Ang kahihiyan ay isang kumunoy na unti-unting humihila sa kanya pababa. Ang kahihiyan ng kanyang mga magulang. Ang kahihiyan sa harap ng buong baryo. Ang kahihiyan sa harap ng kanyang mga anak. Gabi-gabi, tinititigan niya si Nalyo at Laya habang natutulog. Ang kanilang mga inosenteng mukha ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit kahit ang liwanag na yon ay may kasamang sakit. Paano niya sila haharapin paglaki nila? Anong sasabihin niya kapag nagtanong sila tungkol sa kanilang ama? Isang gabi, nagising si Ara sa mahinang pag-iyak ni Leo. Kinapa niya ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Nilalagnat ang kanyang anak. Agad siyang bumangon. Kumuha siya ng planggana na may maligamam na tubig at isang maliit na bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang noo, leg at mga braso ni Leo. Ele, anak, andito lang si nanay, bulong niya habang patuloy sa pag-iyak ang bata. Sa bawat pagpunas niya, sa bawat pag-alo, isang bagay ang nagbabago sa loob niya. Ang tingin niya kay Leo ay hindi na tingin ng isang taong nakakakita ng alaala ng isang taksil na lalaki. Ang tingin niya ngayon ay tingin ng isang ina na nakakakita sa kanyang anak na nasasaktan. Ang kanyang maliit na anghel. Walang kamuwang-muwang. Walang kasalanan. Ngunit dinadamay sa isang kasalanang hindi naman nito ginawa. Pinagmasdan niya ang mukha ni Leo. Ang mga mata nito na nakapikit ng mahigpit. Ang maliliit nitong kamay na nakakuyom. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa tabi ng kanyang anak na may sakit, isang apoy ang biglang nagliyab sa kanyang puso. Hindi ito apoy ng pag-ibig. Hindi ito apoy ng pagnanasa. Ito ay apoy ng galit. Galit hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak. Galit para sa kawalang katarungan na ipinataw sa kanila. Galit sa mga taong handang yurakan ang dignidad ng mga inosenteng bata para lang sa pera at pangalan. Ang kahihiyan na dati parang kadenang nakapulupot sa kanya ay biglang nanghina.
Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin ng mga kapitbahay. Hindi na mahalaga ang panunumbat ng mundo. Ang mahalaga ay ang dalawang buhay na ipinagkatiwala sa kanya. Hinintay niyang bumaba ang lagnat ni Leo. Nang sa wakas ay naging mahimbing na muli ang tulog nito, hinalikan niya ito sa noo. Tumingin siya kay Leia na mahimbing na natutulog sa kabilang tabi. Lumuhod siya sa pagitan ng kanyang kambal. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok. Ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang panunumpa. Leo. Leia. Mga anak ko, bulong niya sa hangin, ang boses ay matatag at puno ng isang bagong lakas. Patawarin niyo si nanay kung naging mahina ako. Huminga siya ng malalim. Hindi man kayo kilalanin ng ama ninyo, hindi kayo pababayaan ni nanay. Mula ngayon, ako ang magiging ina at ama ninyo. Ako ang poprotekta sa inyo. At isinusumpa ko sa ngalan ng pagmamahal ko sa inyo, balang araw ipaglalaban ko kayo. Malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Ang anino na bumabalot sa kanya ay naglalaho. Ang dating Ara ay tuluyan ng namatay. Ngunit isang bagong Ara ang isinilang sa gabing iyon. Hindi na isang yaya. Hindi na isang biktima. Kundi isang ina. Isang leon ang handang pumatay para sa kanyang mga supling. Sa gitna ng kanyang katahimikan, biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa isang maliit na mesa. Ang tunog niyon ay tila isang hiyaw sa tahimik na kwarto. Kinabahan siya. Sino ang tatawag sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Kinuha niya ang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Ara. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Isang boses na nag-aalala at pabulong. Ate Nena. Iha, ako to, bulong sa kabilang linya. Halatang nag-iinat ito na walang ibang makarinig. Makinig ka, Ara. Wala akong masyadong oras. Napatayo si Ara, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Bakit po, ate? May problema po ba? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ate Nena. Pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang magpapabago muli sa lahat. Ara, may kailangan kang malaman tungkol kay Donna Elvira. Bakit? Ang tanong na yon, sinabi sa isang tinig na basag at puno ng luha, ang gumigising kay Marco gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, lagi siyang nasa loob ng opisina ni Attorney Diaz. Laging naroon si Ara, nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataka. At lagi niyang naririnig ang sarili niyang boses, malamig at walang kaluluwa, na nagsasabing, hindi ko alam ang sinasabi mo, Ara. Pagkatapos ay isisigaw ni Ara ang tanong na yon. Bakit? At doon na siya magigising. Biglaan. Ang puso niya ay kumakaripas, ang dibdib ay masikip, at ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa bintana ng kanyang maluwag na kwarto. Ang mansyon ay tahimik. Ang lahat ay natutulog ng mahimbing maliban sa kanya. Tapos na yon, Marco, sabi niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang refleksyon sa salamin. Ginawa mo ang tama. Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Ngunit ang mga salita ay walang bigat. Hungkag. Isang kasinungalingang pilit niyang isinusubo sa sarili araw-araw. Sa umaga, isinusuot niya ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang masunuring anak ng isang matagumpay na si. Pumapasok siya sa opisina, nakikipagpulong, pumipirma ng mga kontrata. Ngumingiti siya kapag kailangan, tumatango kapag kinakailangan. Ginagawa niya ang lahat ng inaasahan sa isang De La Vega. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ang imahe ni Ara ay hindi nawawala. Ang mukha nitong puno ng luha. Ang itsura ng sanggol na itinaas nito sa kanya. Ang mga mata ng batang iyon may nakita siyang pamilyar doon. Isang kislap na parang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Guni-guni mo lang yon, saway niya sa sarili. Negative ang resulta. 0%. Siya ang nagsabi. Sinubukan niyang magpatuloy. Sinubukan niyang makipag-date sa babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit lahat ay walang lasa. Ang tawa ng ibang babae ay ingay sa kanyang pandinig. Ang kanilang mga kwento ay walang kwenta.
Isang gabi, habang pababa siya para kumuha ng tubig, napadaan siya sa study ng kanyang ina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Donna Elvira, pabulong ngunit may diin. Natanggap ko na. Malaking tulong ang ginawa mo, attorney. Natigilan si Marco. Humakbang siya papalapit sa pinto, nagtago sa dilim ng pasilyo. Siguraduhin mong walang sinuman ang makakaalam nito, patuloy ni Donna Elvira. Walang-wala. Itapon mo na ang lahat ng ebidensya. Sunugin mo kung kinakailangan. Ang mahalaga, malinis tayo. Katahimikan. Ang bayad. Ipadadala ko na lang sa account mo bukas. At salamat ulit. Narinig ni Marco ang pagbaba ng telepono. Mabilis siyang umatras, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ano yon? Anong ebidensya ang kailangang itapon? Anong bayad ang pinag-uusapan nila ni Attorney Diaz? Ang mga buto ng duda na matagal nang natutulog sa isang sulok ng kanyang isipan ay biglang diniligan. Nagsimula itong sumibol. Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi ang narinig. Siguro itungkol lang iyon sa isang kaso sa kumpanya. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala. Pag-uwi niya ng gabing iyon, pagod mula sa isang mahabang araw, pumasok siya sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kama. May kung anong kumislap sa ilalim ng kanyang mesa. Yumuko siya para kunin ito. Isang maliit na hairpin. Isang simpleng itim na hairpin na may maliit na disenyong bulaklak. Alam niya kung kanino iyon. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang hapon, ilang buwan bago ang lahat ng gulo. Nasa hardin sila, sa isang sulok na hindi nakikita mula sa mansyon. Nagbabasa siya ng libro habang si Ara naman ay nag-aayos ng mga halaman. Tumawa si Ara sa isang bagay na sinabi niya, at sa pagtawa nito, isang hibla ng buhok ang tumabon sa mukha nito. Ako na, sabi niya noon, at dahan-dahan niyang inalis ang buhok sa mukha ni Ara, at inilagay ang hairpin na ito para hindi na bumagsak muli. Naalala niya ang lambot ng buhok nito. Ang pamumula ng mga pisngi nito. Ang kislap sa mga mata nito na para lang sa kanya. Salamat sir, sabi nito, nahihiya. Marco na lang. Kapag tayong dalawa lang, sagot niya. Ang alaala ay parang isang matulis na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang simpleng hairpin na iyon ay naglalaman ng isang kaligayahang winala niya. Isang kaligayahang ipinagkait niya sa sarili niya dahil sa takot. Napasabunot siya sa sarili. Ang sakit. Ang konsensya. Hindi. Hindi na siya maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Hinintay niyang sumapit ang hating gabi. Nang sigurado na siyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay maingat. Ang target niya, ang study ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinihit niya ang seradura. Buti na lang, hindi ito nakalock. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang tunog. Binuksan niya lang ang maliit na table lamp sa desk ni Donna Elvira. Nagsimula siyang maghanap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Isang dokumento. Isang sulat. Kahit ano na pwedeng magbigay sa kanya ng kasagutan. Binuksan niya ang mga drawer. Puro mga papeles ng kumpanya. Mga kontrata. Mga financial statement. Walang kakaiba. Nang bubuksan na niya sana ang huling drawer, ang personal na drawer ng kanyang ina, doon siya nakaramdam ng kaba. Ito ang pinakapribadong lugar. Huminga siya ng malalim at binuksan ito. Sa ibabaw ng mga lumang litrato at alahas ay may isang folder. Kinuha niya ito. Ang nakasulat sa labas, personal & confidential. Binuksan niya ang folder. Sa loob may ilang resibo. At isa sa mga ito ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang opisyal na resibo mula sa Jude Diagnostic Center. Nakita niya ang malaking halaga na nakasulat doon. Isang halagang hindi normal para sa isang simpleng DNA test. Ngunit hindi iyon ang gumimbal sa kanya. Ang gumimbal sa kanya ay ang petsa na nakatatak sa resibo. Ang petsa ng bayad. 3 araw bago pa man ang petsa kung kailan sila ipinatawag sa opisina ni Attorney Diaz para formal na buksan at basahin ang resulta. Nabitawan ni Marco ang resibo. Napaurong siya, napasandal sa desk. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Bakit magbabayad ang kanyang ina ng ganito kalaking halaga sa laboratorio bago pa man lumabas ang opisyal na resulta?
Ang sagot ay isa lang. Hindi ito bayad para sa isang serbisyo. Ito ay bayad para sa isang kasinungalingan. Ang resibo ay parang isang nagbabagang bakal sa kanyang kamay. Paulit-ulit na tinitigan ni Marco ang petsa. Walang duda. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang katotohanang pinilit niyang ibaon sa limot ay bumalik na may kasamang dagundong. Naloko siya. Naloko silang lahat. Ngunit siya ang pinakamalaking tanga. Dahil nagpadala siya. Nagpabulag siya. Pinili niyang maniwala sa isang kasinungalingang mas komportable kaysa sa isang katotohanang komplikado. Isang alon ng galit ang bumalot sa kanya, galit sa kanyang ina, galit kay Atty. Diaz, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Ang duwag. Ang walang kwentang anak. Ang lalaking tumalikod sa babaeng minahal niya at sa mga posibleng anak niya. Possible? Tanong ng isang boses sa kanyang isip. Hindi, Marco. Alam mo sa puso mo. Alam mo na mula pa sa simula. Tama. Alam niya. Nakita niya sa mga mata ni Ara ang katotohanan. Nakita niya sa mukha ng sanggol ang kanyang sariling refleksyon. Ngunit pinili niyang maging bulag. Hindi na ngayon. Maingat niyang ibinalik ang lahat sa ayos, tinitiyak na walang bakas na magsasabing may pumasok sa study ng kanyang ina. Dala ang resibo na itinago niya sa kanyang bulsa, bumalik siya sa kanyang kwarto. Hindi na siya natulog ng gabing iyon. Naupo siya sa dilim, ang isip ay gumagana ng husto, bumubuo ng isang plano. Wala na siyang tiwala sa kahit sino, hindi sa kanyang ina, lalong hindi sa abogado ng kanilang pamilya. Kung mayroon mang katotohanan, kailangan niyang hanapin ito sa kanyang sariling paraan. Isa lang ang taong naisip niyang maaari niyang pagkatiwalaan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, sinubukan niyang maging normal. Ngumiti siya sa kanyang ina, tumango sa mga sinasabi nito tungkol sa negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang namumuo. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, lumayo siya at tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang teleponong hindi niya madalas gamitin. Hello, sagot ng isang pamilyar na boses. Ate Nena, sabi ni Marco, ang boses niya ay mababa at seryoso. Si Marco too. Narinig niya ang pagkabigla sa boses ng matanda. Sir Marco, bakit po kayo tumawag sa numerong ito? May kailangan po akong itanong, Ate Nena. At kailangan ko po ng tapat na sagot. Huminga siya ng malalim. Alam niyo po ba kung nasaan si Ara? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang buntong hininga. Bakit niyo po naitanong, sir? Dahil sa tingin ko, nagkamali ako. Nagkamali kaming lahat. Ang pag-amin ay parang lason na lumabas sa kanyang bibig. Ate Nena, kailangan kong malaman ang totoo. At kailangan ko po ng tulong niyo. May pag-aalinlangan sa boses ni Ate Nena. Sir, hindi ko po alam kung tama to, ayoko pong lalong masaktan si Ara. Hindi ko na po siya sasaktan, ate. Pangako, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Gusto ko lang itama ang lahat. Please tulungan niyo po ako. Narinig niya ang isa pang malalim na buntong hininga. Nasa Laguna siya, sir. Umuwi siya sa kanila. Pero hirap na hirap ang buhay nila doon. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa kanyang sikmura. Siya ang dahilan. Ang kanyang kaduwagan ang dahilan ng paghihirap ni Ara. Ate Nena, sabi niya, ang kanyang plano ay buo na sa kanyang isip. May ipapakiusap po ako. Mag-file po kayo ng leave. Sabihin niyong uwi kayo sa probinsya niyo para bisitahin ang pamilya niyo. Pero ang totoo, pupuntahan niyo po si Ara. At susunod po ako. Ano pong gagawin natin doon, sir? Kailangan kong kumuha ng sample. Kahit isang hibla lang ng buhok ng bata. Ng anak niyang lalaki. At kailangan ko rin ang buhok ko. Magpapad na test ako ulit. Sa ibang laboratorio. Isang lugar na walang koneksyon sa pamilya ko. Isang lugar na hindi kayang bilhin ng pera ni Mama. Natahimik si Ate Nena. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay matatag na. CJ, sir. Gagawin ko. Ang araw na iyon ay ang simula ng kanyang lihim na operasyon. Si Ate Nena ay nagpaalam na uwi sa probinsya. Siya naman ay nagpaalam na may asikasuhin sa isang branch ng kanilang kumpanya sa Timog. Isang perpektong alibi. Nagmaneho siya patungong Laguna, suot ang isang simpleng shirt, maong, at baseball cap para hindi siya makilala.
Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay papalapit sa katotohanang matagal niyang iniiwasan. Nakipagkita siya kay Ate Nena sa isang maliit na kainan sa bayan, malayo sa bahay ni Ara. Mahirap ang sitwasyon, sir, kwento ni Ate Nena. Ipinagkakalat ng mga kapitbahay na disgrasyada siya. Itinakwil ng sariling ama. At ang mga bata lalo na si Leo. Kamukhang-kamukha niyo po, sir. Lalo na pag natutulog. Napalunok si Marco. Kailangan nating mag-ingat, ate. Hindi tayo pwedeng makita ni Ara. Hindi pa ngayon. Ang plano ay simple. Si Ate Nena, bilang isang matagal ng kakilala, ay bibisita kay Ara. Magdadala ito ng mga laruan para sa mga bata. Sa pagkakataong iyon, susubukan niyang kunin ang suklay na ginagamit sa kambal. Nagtago si Marco sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, sapat lang ang layo para hindi siya makita, ngunit sapat ang lapit para masilayan ang lahat. At pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, lumabas sila. Lumabas si Ara mula sa kanilang maliit na bahay, karga-karga ang isang sanggol na babae. Kasunod nito ang isang batang lalaki na naglalakad na, hawak ang kamay ni Ate Nena. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Marco. Si Ara. Mas payat siya ngayon, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit para kay Marco, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. At ang batang lalaki si Leo. Nakatayo lang si Marco doon, hindi makagalaw. Tinitigan niya ang bata. Ang buhok. Ang mga mata. Ang paraan ng pagngiti nito nang bigyan siya ni Ate Nena ng laruang kotse. Para siyang tumitingin sa isang lumang litrato ng kanyang sarili noong bata pa siya. Walang duda. Hindi pwedeng magkamali. Nakita niyang hinaplos ni Ate Nena ang buhok ng bata at may kinuha mula roon. Isang suklay. Maingat nitong inilagay ang suklay sa kanyang bag, ang misyon ay kumpleto na. Nang magpaalam na si Ate Nena at nagsimulang maglakad palayo, nanatili ang tingin ni Marco kay Ara at sa mga bata. Niyakap ni Ara si Leo at may ibinulong dito. Tumawa ang bata. Ang tunog ng tawang iyon ay umabot hanggang sa kinaroroonan ni Marco. Isang tunog na puro at masaya. Isang tunog na dapat ay bahagi ng kanyang buhay. Bumalik si Ate Nena dala ang tagumpay. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok mula sa suklay at inilagay sa isang maliit na plastic bag. Kumuha rin si Marco ng ilang hibla ng sarili niyang buhok. Hawak na niya ngayon ang ebidensya. Dalawang maliit na plastic bag sa loob, ang mga hibla ng buhok na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Tumingin siyang muli sa direksyon kung saan nakatayo si Ara, kahit hindi na niya ito makita. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong sakit, pagsisisi, at isang bagong sibol na pag-asa. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga sample. Malapit na, Ara, bulong niya sa hangin. Malalaman din natin ang totoo. Ang pag-uusap nila ni Ate Nena, kahit pa maikli at pabulong, ay nag-iwan ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa puso ni Ara. Ang kwento tungkol sa isang lihim ni Donna Elvira ay hindi malinaw, ngunit sapat na yon para patibayin ang kanyang loob. Hindi siya nag-iisa sa paniniwalang may mali. Dala ang bagong determinasyon, nagpasya si Ara na hindi na siya mananahimik. Hindi niya kayang kumuha ng mamahaling abogado, pero hindi iyon nangangahulugang wala na siyang magagawa. Narinig niya mula sa isang kapitbahay na may isang non-government organization sa kabilang bayan na nagbibigay ng libreng tulong legal sa mga inaapi, lalo na sa mga kababaihan. Kinabukasan, kahit may pag-aalinlangan, isinama niya ang kambal at naglakbay siya patungo roon. Ang opisina ay maliit at siksikan, malayo sa karangyaan ng opisina ni Attorney Diaz. Ngunit ang mga tao sa loob ay mainit ang pagtanggap. Nakinig sila sa kanyang kwento, mula sa pag-ibig, sa pangako, hanggang sa peking resulta ng ene. Walang panghuhusga sa kanilang mga mata, tanging pag-unawa. Mahirap ang laban na ito, Ara, sabi ng batang abogada na kumausap sa kanya. Laban sa mga De La Vega. Para kang langgam na lalaban sa isang elepante. Pero hindi ibig sabihin noon, imposible. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam si Ara ng tunay na pag-asa. May kakampi siya. May gagabay sa kanya. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. At ang mga De La Vega ay may mga mata at tainga sa lahat ng dako. Ilang araw lang ang lumipas, habang nagtatrabaho si Ara sa maliit na karinderya na pinapasukan niya, tinawag siya ng may-ari, si Aling Tess. Ang mukha nito ay balisa. Ara, anak, simula nito, hindi makatingin ng diretsyo sa kanya.
Pasensya na. Kailangan ko na yatang hindi na kita pwedeng patrabahuhin dito. Natigilan si Ara, hawak ang basang-basahan. Po. Bakit po, Aling Tess? May nagawa po ba akong mali? Umiling si Aling Tess, ang mga mata ay puno ng awa at takot. Wala, anak. Masipag ka. Mabait ka. Pero huminga ito ng malalim. May tumawag kanina. Isang babae. Ang boses parang yelo sa lamig. Hindi nagpakilala pero alam kong makapangyarihan. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Alam na niya. Sinabi niya sa akin na kung hindi kita tatanggalin sa trabaho, sisiguraduhin niyang ipapasara niya ang muntikong negosyo. Ara, pasensya na talaga. May pamilya rin akong binubuhay. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ara. Tumango na lang siya. Kinuha niya ang maliit niyang sahod at umalis ng walang imik. Habang naglalakad siya pauwi, ang galit ay nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Hanggang dito ba naman? Hanggang sa maliit niyang buhay sa probinsya, abot pa rin siya ng galamay ni Donna Elvira. Ngunit iyon pa lang pala ang simula. Pagdating niya sa inuupahan niyang kwarto, naabutan niya ang may-ari, si Mang Romy, na naghihintay sa labas, ang mukha ay gusot. Ara, sabi nito, walang paligoy-ligoy. Kailangan mo nang umalis. Ngayon din Po, gulat na tanong ni Ara. Pero bayad po ako hanggang sa susunod na linggo. At saan po kami pupunta? Hindi ko na problema yon, sabi ni Mang Romy, umiiwas ng tingin. May nagpunta ditong lalaki kanina, naka-Amerikana. Binigyan ako ng pera, doble sa upa mo sa 1 taon. Ang kondisyon, paalisin ka ngayon din kung hindi, baka daw may mangyaring masama sa pamilya ko. Napahakbang paatras si Ara. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang trabaho niya. Ang tirahan niya. Sa isang araw, nawala ang lahat. Bigyan niyo naman po kami kahit hanggang bukas lang, pagmamakaawa niya, nangingilid na ang mga luha. Para lang po makahanap kami ng malilipatan. 1 oras, sabi ng lalaki. 1 oras para iligpit ang gamit mo. Pagkatapos niyan, ipapakandado ko na itong pinto. Pumasok si Ara sa kwarto na parang zombie. Ang kanyang mga anak ay natutulog pa. Tiningnan niya ang kanilang mga gamit, 1 bag ng damit, ilang laruan, mga bote ng gatas. Ito lang ang mundo nila. At ngayon, itinataboy sila mula rito. Nanginginig ang mga kamay niya habang inilalagay ang lahat sa loob ng 2 malaking bayong. Ang bawat damit na tupiin niya ay may kasamang patak ng luha. Ano nang gagawin niya? Saan sila pupunta? Ang mga magulang niya ay itinakwil na siya. Nang halos patapos na siya sa pag-impake, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. Kinabahan siya, ngunit sinagot niya ito. Hello. Kamusta ang buhay sa probinsya, Ara? Ang boses. Ang malamig, mapagmataas na boses ni Donna Elvira de la Vega. Napatigil sa paghinga si Ara. Nasisiyahan ka ba? Patuloy ng boses sa kabilang linya, puno ng panunuya. Narinig ko, naghahanap ka raw ng tulong. Naghahanap ka ng kakampi. Ang tapang mo pala. Bakit niyo po ginagawa to? Tanong ni Ara, ang boses ay basag. Wala naman po kaming ginagawang masama sa inyo. Mga anak ko mga inosente sila. Isang tawa ang narinig niya, isang tawang nakakakilabot. Inosente. Walang inosente sa dugong marumi. Sinabihan na kita noon, di ba? Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Pero matigas ang ulo mo. Huminga ito ng malalim na parang nag-enjoy sa bawat sandali. Ito pa lang ang simula, babae. Isang maliit na paalala. Kapag hindi ka tumigil sa kahibangan mo, sisiguraduhin kong kahit sa ilalim ng tulay, hindi ka tatanggapin. Mamumulot ka ng pagkain sa basura kasama ng mga bastardo mo. Click! Ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Ara ang hawak na damit. Napaupo siya sa sahig. Ang galit na naramdaman niya kanina ay nawala. Ang pumalit dito ay isang pamilyar na pakiramdam. Takot. Isang matinding takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito isang laban para sa karapatan. Isa na itong laban para sa kaligtasan. Labas na, sigaw ni Mang Romy mula sa labas ng pinto. Dali-daling ginising ni Ara ang kambal. Kinuha niya ang 2 bayong. Ang isa ay isinukbit niya sa balikat, ang isa ay binitbit niya.
Karga-karga niya si Leah sa isang braso, habang hawak-hawak niya ang kamay ni Leo sa kabila. Paglabas nila, isinara agad ni Mang Romy ang pinto at ikinandado. Hindi man lang sila tiningnan. Nakatayo si Ara sa gilid ng kalsada, habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang mga ilaw sa mga bahay ay isa-isang bumubukas. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang pagyanig ng katawan ni Leo. Nanay, malamig, sabi nito. Tumingin si Ara sa paligid. Ang daan ay humahaba sa kadiliman. Walang direksyon. Walang pupuntahan. Walang masisilungan. Napatingala siya sa langit na nagsisimula ng magkulay kahel. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya kaninang umaga ay naglaho na, parang usok na tinangay ng hangin. Nasa dulo na siya. Nasa dulo na sila ng lahat. Diyos ko, bulong niya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Saan kami pupunta? Ara Reyes. Ang kadiliman ay hindi lang nasa paligid, nasa loob na rin ito ni Ara. Bawat pagbuga niya ng hininga ay isang puting usok sa malamig na hangin ng gabi. Ang bigat ng mga bayong ay naging manhid na sa kanyang mga balikat. Ang mas masakit ay ang bigat sa kanyang puso. Naglakad sila. Walang tiyak na direksyon. Ang tanging gabay niya ay ang mga poste ng ilaw na nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanilang daan. Si Leah ay mahimbing nang natutulog sa kanyang mga braso, ang pagod ay bumalot na sa munti nitong katawan. Si Leo naman, na hawak niya sa kamay, ay hindi na nagsasalita. Tahimik lang itong sumusunod, ang maliliit nitong hakbang ay pilit na sumasabay sa kanya. Napahinto si Ara sa tapat ng isang saradong tindahan. Ibinaba niya ang mga bayong at umupo sa sementadong hagdanan. Ikinumot niya kay Leo ang kanyang sariling alampay. Nanay, gutom na ako, bulong ni Leo, ang boses ay mahina. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Ara. Gutom. Ang mga anak niya ay gutom at nilalamig at wala siyang maibigay. Wala siyang maibigay kundi ang yakap niya. Napatingin siya sa paligid. Ang mga bahay ay tahimik na. Ang mga pamilya ay nasa loob, magkakasama, kumakain ng mainit na hapunan. At sila? Narito sa labas. Mga pulubi. Mga itinaboy. Mga bastardo. Ang salita ni Donna Elvira ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napapikit siya ng mariin. Tama na. Ngunit ang boses ay hindi nawawala. Mamumulot ka ng pagkain sa basura. Dito na ba sila hahantong? Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang tapang, ang lahat ng kanyang paninindigan, ay nauwi lang sa wala. Natalo na siya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang madilim at desperadong ideya. Suko na ako. Paano kung sumuko na lang siya? Paano kung ibigay na lang niya ang mga anak niya sa isang ampunan? Doon, kahit papaano, may bubong sila sa kanilang mga ulo. May pagkain sila sa kanilang mga mesa. Isang buhay na hindi niya kayang ibigay. Ang isiping iyon ay nagdulot ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang iwanan ang sarili niyang mga anak? Ngunit hindi ba't mas makasarili kung hahayaan niya silang magdusa kasama niya? Hindi. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang iwan ang mga ito. Kailangan niyang lumaban. Kahit isang huling pagkakataon. May isang tao pa siyang malalapitan. Ang huling baraha niya. Ate Nena ni. Ang pangalan ay isang bulong, isang dasal. Tumayo siyang muli. Binuhat ang mga bayong. Hinawakan ang kamay ni Leo. Tara na, anak, sabi niya, ang boses ay paos. May pupuntahan tayo. Ang bahay ni Ate Nena ay nasa kabilang dulo ng bayan, isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang bawat hakbang patungo roon ay parang 1 kilometro ang layo. Ang lakas ni Ara ay paubos na. Ngunit ang pag-iisip na may posibleng masisilungan ay nagpatuloy sa kanya. Nang sa wakas ay narating nila ang maliit na tarangkahan, halos gumuho na siya sa pagod. Kumatok siya, ang kanyang mga daliri ay naninigas na sa lamig. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Ate Nena na nakapantulog na ay lumabas. Ang gulat sa mukha nito nang makita sila ay mabilis na napalitan ng matinding awa at pag-aalala. Ara! Mga bata! Anong nangyari sa inyo? Hindi na nakasagot si Ara. Ang lakas na pinipilit niyang tipunin ay biglang naglaho. Bumagsak ang mga bayong sa lupa.
Napaluhod siya at doon, sa harap ng kanyang huling kanlungan, humagulhol siya ng walang tigil. Inalalayan siya ni Ate Nena papasok. Ang init sa loob ng bahay ay isang ginhawang hindi niya naramdaman sa buong araw. Ipinagtimpla siya nito ng mainit na gatas at binigyan ng tinapay ang mga bata. Habang pinapanood ni Aracilio at Laya na kumakain, ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Ate Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo. Suko na yata ako, Aten. Sabi niya, ang boses ay isang mahinang bulong. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Marco de la Vega. As I was saying, the E3 projections indicate a significant upturn in the Asian market, primarily due to our strategic acquisitions in. Ang boses ng kanilang Chief Financial Officer ay isang malayong ugong sa pandinig ni Marco. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang conference table, napapaligiran ng mga board member na seryosong nakikinig. Ang lahat ay nakasuot ng itim na suit, ang mga mukha ay walang emosyon. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng mga numero, ng mga projection, ng mga walang katapusang pagpupulong. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ang isip niya ay nasa isang laboratorio sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang isip niya ay nasa resulta na anumang oras ay maaari nang lumabas. Napatingin siya sa kanyang relo. 4:00 na ng hapon. 3 araw na ang nakalipas mula nang isumite niya ang mga sample. Sabi nila, 3 hanggang 5 araw. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang reyna sa kanyang trono. Nakikinig ito ng mabuti, paminsan-minsan ay tumatango o nagtataas ng kilay. Para sa kanya, ito ang lahat. Ang kumpanya. Ang pangalan. Ang kapangyarihan. Para kay Marco, lahat ng ito ay wala ng kwenta. Isang hawla. Isang magandang hawla na gawa sa ginto. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nakapatong sa ilalim ng mesa. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng pagkasibilis-bilis. Dahan-dahan niyang sinilip ang screen. Genesis Laboratories. Ito na. Ang dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mamawis. Which brings me to our next point, patuloy ng Sia. Hindi na ito naririnig ni Marco. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng kanyang pulso sa kanyang mga tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan sa screen ng kanyang telepono. Ang lumang Marco ay hahayaan lang itong mag-vibrate. Hihintayin niyang matapos ang meeting. Iisipin niya kung ano ang sasabihin ng kanyang ina. Ngunit ang lumang Marco ay patay na. Bigla siyang tumayo. Ang lahat ng tao sa kwarto ay napahinto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang SCA ay natigilan sa gitna ng kanyang pangungusap. Marco, tanong ni Donna Elvira, ang boses ay may bahid ng babala. What is the meaning of this? Umupo ka. Ngunit hindi siya nakinig. Tumingin siya sa mga board member pagkatapos ay sa kanyang ina. I'm sorry, sabi niya, ang boses ay matatag at hindi nag-aalinlangan. I have an emergency. Bago pa man may makapagsalita, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng conference room, iniwan ang lahat na nakanganga sa pagtataka. Hindi niya pinansin ang mga tawag sa kanyang pangalan. Tumakbo siya patungo sa elevator. Habang nasa loob, tinawagan niya ang laboratorio. Hello, this is Marco de la Vega. I was told the results are ready. Yes, Sir de la Vega, sagot ng babae sa kabilang linya. Available for pickup na po. Ang biyahe papunta sa laboratorio ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat pulang ilaw ay parang 1 oras. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang isip niya ay isang magulong karera ng mga paano kung. Paano kung tama ang kanyang ina? Paano kung ang lahat ng ito ay imahinasyon lang niya? Paano kung ang resibo ay para sa ibang bagay? Paano kung ang resulta ay negative pa rin? Kung ganoon, kailangan niyang tanggapin. Ngunit hanggat hindi niya nakikita, hindi siya titigil. Ipinark niya ang sasakyan sa harap ng isang simpleng gusali. Genesis Laboratories. Walang kinalaman sa mga De La Vega. Walang presyo na kayang magpabago ng katotohanan dito. Bumaba siya ng sasakyan. Ang hangin ay mas malamig kaysa kanina. O baka ang kabalang na nararamdaman niya. Nakatayo siya ngayon sa harap ng salaming pinto. Sa loob, nakikita niya ang isang reception area.
Isang pinto na naglalaman ng sagot sa lahat ng kanyang tanong. Isang pinto na magdidikta sa buong buhay niya. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay parang sasabog sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay. At humakbang siya papasok. Marco de la Vega. Ang reception area ng Genesis Laboratories ay tahimik at malamig. Isang babae sa likod ng counter ang ngumiti sa kanya. Good afternoon, sir. How may I help you? Ako si Marco de la Vega, sabi niya, ang lalamunan ay tuyo. Nandito ako para kunin ang resulta ng NI. Hindi niya masabi ang salitang paternity test. Parang isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Nang isang test. Tumango ang babae. Yes, sir. Sandali lang po. Umalis ito at pumasok sa isang pinto sa likod. Bawat segundong lumilipas ay parang isang paghila sa kanyang hininga. Tumingin si Marco sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Bumalik ang babae na may dalang isang selyadong puting envelope. Simple. Walang tatak ng karangyaan, walang bigat ng kasinungalingan. Here you go, sir, sabi nito, iniabot sa kanya ang envelope. Ang bigat niyon sa kanyang kamay ay magaan lang, ngunit para kay Marco, dala niyon ang bigat ng buong mundo. Salamat, sabi niya. Hindi na niya hinintay na makabalik sa sasakyan. Doon mismo sa reception area, sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinunit niya ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay ang tanging ingay sa silid. Inilabas niya ang isang nakatuping papel. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang mga mata niya ay agad na hinanap ang pinakaimportanteng bahagi. Ang mga numero. Ang mga salita. Subject A. Marco E. L. Vega, alleged father. Subject E. L. Reyes, child. Result: the alleged father, Marco E. L. Vega, is not excluded as the biological father of the child, L. Reyes. Probability paternity, 99.999%. Nabitawan ni Marco ang papel. Ito ay lumutang sa hangin bago dahan-dahang lumapag sa sahig. Napasandal siya sa malamig na pader ng reception area. Ang hangin na kanina'y tila ninakaw sa kanya ay biglang bumalik, ngunit kasama nito ang isang nag-aalab na apoy. Isang apoy ng galit, ng katarungan, ng hindi masukat na pagsisisi. 99.999%. Isang numero na kumukumpirma sa lahat. At isang numero na sumusumbat sa kanyang kaduwagan. Anak niya. May anak siya. May mga anak siya. At tinakwil niya sila. Pinabayaan niya sila. Hinayaan niyang yurakan ang kanilang pagkatao. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang papel. Nang itayo niya ang kanyang katawan, may mga luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng naggangalit na galit. Tumalikod siya at lumabas ng laboratorio, hindi man lang nilingon ang babae sa counter. Ang biyahe pabalik sa mansyon ng mga De La Vega ay isang malabong alaala. Ang mga kotseng nagbubusinahan, ang mga ilaw trapiko, ang mga gusali, lahat ay isang blur. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang mukha ni Ara na umiiyak at ang mukha ng kanyang ina na may ngiti ng tagumpay. Sumugod siya papasok ng mansyon. Hindi niya pinansin ang pagbati ng mga kasambahay. Dumiretso siya sa sala, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang ina, malamang ay galit na galit pa rin sa pag-walk out niya sa meeting. At naroon na ito. Nakatayo malapit sa bintana, hawak ang isang kopita ng alak. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay puno ng hindi maipintang galit. Saan ka nang galing, Marco? Alam mo ba ang kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito? Ang iwanan ang board sa gitna ng... Hindi na niya ito pinatapos. Ibinato niya ang papel sa mamahaling mesang gawa sa salamin. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ano to, ma? Ian, sigaw niya, ang boses niya ay basag at malakas, isang boses na ngayon lang narinig sa loob ng pamamahay na yon. Napatingin si Donna Elvira sa papel, pagkatapos ay sa kanya, ang pagkainis sa mukha nito ay napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa. Kinuha nito ang papel. At nabasa niya. Nakita ni Marco ang pagbabago. Ang maskara ng pagiging kalmado na suot ng kanyang ina sa buong buhay nito ay unti-unting nabitak. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang kamay na may hawak sa papel nagsimulang manginig.
Saan-saan mo nakuha to? Tanong nito, ang boses ay isang pabulong na halos hindi na marinig. Hindi na yan mahalaga, sigaw muli ni Marco. Ang mahalaga, yan ang totoo. Ang katotohanang itinago mo sa akin. Ang katotohanang ipinagkait mo sa mga sarili kong anak. Hindi yan totoo, peke yan. Sabi ni Donna Elvira, umaatras, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang natakot ang kanyang ina. Pik? Tulad ng peking resulta na binayaran mo. Tulad ng peking buhay na ipinipilit mong isubo sa akin. Lumapit si Marco, bawat hakbang niya ay puno ng puot. Naniwala ako sa iyo, mananiwala ako sa lahat ng kasinungalingan mo. Hinayaan kong itaboy mo ang babaeng mahal ko. Hinayaan kong tawagin mong bastardo ang sarili kong mga anak. Dahil sa iyo. Dahil sa pride mo. Dahil sa pangalan ng pamilyang ito. Ginawa ko yon para sa iyo, Marco, sigaw pabalik ni Donna Elvira, ang boses ay nagiging desperado. Ginawa ko yon para protektahan ka mula sa isang skandalo. Protektahan ako. O protektahan ang sarili mo, sumbat ni Marco. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang buhay ni Ara. At sinira mo ang buhay ng mga apo mo na hindi mo man lang nakita. Doon na bumigay si Donna Elvira. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pagpapanggap ay gumuho. Ginawa may para protektahan nila. Para hindi ali matulad jay akin, sigaw nito, ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Para hindi maranasan iyan kahihiyan ng pagkakaroon ng anak labas. Natigilan si Marco. Ang galit niya ay biglang naputol, napalitan ng matinding pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Napahagulhol si Donna Elvira, napaupo sa sahig, ang kanyang eleganteng postura ay nawala na. Noong dalaga ako, Marco, may minahal akong isang lalaki. Isang simpleng musikero. Hindi siya tanggap ng mga magulang ko. Pero minahal ko siya at nagbunga ang pagmamahalan namin. Tumingin ito sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha at peghati. Nagkaroon ako ng anak, Marco. Isang babae. Ngunit ipinagkait siya sa akin. Ipinamigay siya ng sarili kong mga magulang para pagtakpan ang kahihiyan ng pamilya. Hindi ko man lang siya nahawakan. Hindi ko man lang nalaman ang pangalan niya. Ang sikretong itinago nito sa loob ng maraming dekada ay sa wakas ay lumabas na. Ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang pait, ng lahat ng kanyang obsesyon sa pangalan at karangalan. Nakatayo lang si Marco, hindi makapagsalita. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay unti-unting namatay, napalitan ng isang malamig at nakakabinging awa. Naunawaan niya na ngayon. Naunawaan niya ang sakit ng kanyang ina. Ngunit ang pag-unawa ay hindi pagpapatawad. Kaya nang makita kong nangyayari sa iyo ang nangyari sa akin, patuloy ni Donna Elvira sa gitna ng kanyang mga hikbi, ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi mo mararanasan ang sakit na naramdaman ko. Hinding-hindi ka masisira ng isang pagkakamali. Huminga ng malalim si Marco. Ang bagyo sa loob niya ay tumigil na. Ang naiwan ay isang malinaw at matatag na desisyon. Tumingin siya sa kanyang ina na nakaluhod at wasak sa sahig. Hindi na niya ito nakita bilang isang halimaw. Nakita niya ito bilang isang taong nasaktan na dahil sa sariling sakit ay nanakit ng iba. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Naiintindihan ko, ma, sabi niya, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may lamig na mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw kanina. Naiintindihan ko ang sakit mo. Pero hindi mo yon karapatan para sirain ang buhay ko. Lumuhod siya sa harap nito, hindi para aluhin ito, kundi para tingnan ito sa mata sa huling pagkakataon. Sinira mo ang tiwala ko. Pero ang pinakamasama sa lahat, ma, ninakawan mo ako. Ninakawan mo ako ng pagkakataong maging ama sa mga anak ko mula sa unang araw nila sa mundo. At yan. Yan ang isang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Tumayo siya. Tumalikod. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta, Marco? Anak, huwag mo akong iwan, sigaw ni Donna Elvira, sinusubukang tumayo. Huminto si Marco sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Tapos na tayo, ma, sabi niya, ang bawat salita ay pinal at mabigat. Hahanapin ko ang pamilya ko. At lumabas siya ng pinto, iniwan ang kanyang ina na humahagulhol sa gitna ng mga guho ng isang pamilyang siya mismo ang sumira. Marco de la Vega. Ang pagmamaneho palayo sa mansyon ay parang isang paggising mula sa isang napakahabang bangungot.
Sa bawat metrong nilalakbay niya palayo, parang may isang mabigat na kadena na nalalagot mula sa kanyang kaluluwa. Malaya na siya. Ngunit ang kalayaan ay may kasamang isang mabigat na responsibilidad, ang itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Ate Nena. Nanginig ang kanyang kamay habang idinadial ang numero. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung tuluyan ng sumuko si Ara? Hello, sagot ng boses sa kabilang linya. Ate Nena, si Marco po ito, sabi niya, ang boses ay apurado. Nasaan po si Ara? Kailangan ko po siyang makita. Please. May dala po akong katotohanan. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Sir Marco, hindi ko alam. Kagagaling lang niya sa isang matinding pagsubok. Baka lalo lang siyang masaktan. Hindi na po, ate. Pangako, pagsusumamo ni Marco, ang boses ay halos mabasag na. Ito na po. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Mama. Ate Nena, parang awa niyo na. Ituro niyo po sa akin kung nasaan siya. Handa akong lumuhod, magmakaawa, gagawin ko ang lahat para lang mapatawad niya ako. Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, isang buntong hininga. CJ, sir. Pero mag-iingat kayo sa mga sasabihin nyo. Basag na ang puso ng alaga ko. Ibinigay ni Ate Nena ang address. Ang biyahe patungong Laguna ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito isang lihim na paglalakbay na puno ng pag-aalinlangan. Ito ay isang misyon. Isang misyon para bawiin ang kanyang pamilya. Nang marating niya ang maliit na kalye, ipinarada niya ang kanyang mamahaling kotse sa di kalayuan. Ang sasakyan ay tila isang alien sa simpleng kapaligiran. Bumaba siya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas bagay siya sa simpleng lugar na ito kaysa sa malamig at malawak na mansyon na kanyang nilakihan. Ang bahay ni Ate Nena ay maliit, ngunit mula sa labas, mayroon itong init na hindi kayang bilhin ng pera. Huminga siya ng malalim, hawak ang envelope na naglalaman ng katotohanan. Humakbang siya at kumatok. Ara Reyes. Ang mainit na gatas at ang yakap ni Ate Nena ay dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na katawan ni Ara. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan na gawa sa yantok, habang ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa nag-iisang papagsasilid. Magiging maayos din ang lahat, iha, sabi ni Ate Nena, hinahaplos ang kanyang likod. Makakahanap din tayo ng paraan. Tumango lang si Ara, ngunit sa loob niya, ang pag-asa ay kasing liit na ng sinulid. Bigla may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila ni Ate Nena. Ang puso ni Ara ay biglang kumabog sa takot. Sino iyon? Mga tauhan ba ni Donna Elvira? Sinundan ba siya hanggang dito? Sino yan? Tanong ni Ate Nena, lumapit sa pinto. Si Marco po. Si Marco de la Vega. Napatayo si Ara. Ang pangalan ay parang isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Si Marco. Dito. Bakit? Bumukas ang pinto. At naroon na siya. Nakatayo sa ilalim ng mahinang ilaw ng bumbilya sa labas. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Puno ng sakit. Puno ng pagsisisi. Nang makita siya nito, ang mukha ni Marco ay gumuho. Pumasok ito sa loob. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghilik ng mga bata. Ang hangin ay siksik sa mga salitang hindi masabi, sa mga sakit na hindi pa humihilom. Tumingin si Ara sa kanya. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng gabing iniyakan niya ay bumalik. Ang galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay malamig at matigas. Para lalo kaming pagtawanan. Para tapusin ang sinimulan ng ina mo. Umiling si Marco, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit. Huminto siya sa harap ni Ara. At sa harap niya, sa harap ni Ate Nena, ang tagapagmana ng imperyo ng mga De La Vega ay dahan-dahang lumuhod. Napasinghap si Ara. Patawarin mo ako, Ara, sabi ni Marco, ang boses ay basag, ang mukha ay nakayuko sa sahig. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng kaduwagan ko. Sa lahat ng kasinungalingan na pinili kong paniwalaan. Sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Inabot nito ang envelope.
Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin. Pero sana maniwala ka rito. Nanginginig ang kamay ni Ara nang kunin niya ang papel. Binuksan niya ito. At nabasa niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. 79.7% probability, paternity. Nabitawan niya ang papel. Ang mga luhang pinipigilan niya ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang katotohanang alam niya sa kanyang puso mula pa sa simula ay narito na, nakasulat sa isang piraso ng papel. Naging duwag ako, Ara, patuloy ni Marco, nakaluhod pa rin. Natakot ako sa nanay ko. Natakot ako sa responsibilidad. Pero tapos na yon. Pinagsisisihan ko ang bawat segundong nasayang. Patawarin mo ako. Tumingin si Ara sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Hindi na ito ang mayabang at duwag na Marco na nakita niya sa opisina ng abogado. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong wasak, isang taong nagsusumamo, isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanyang tapang. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang mga balikat nito. Tumayo ka, Marco, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Tumayo ka. Inalalayan niya itong tumayo. At sa sandaling iyon, sa isang mahigpit na yakap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Marco de la Vega. Ang yakap ni Ara ay ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Niyakap niya ito pabalik, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat nito. Salamat, Ara. Salamat. Nang maghiwalay sila, ang mga mata ni Marco ay napunta sa papag kung saan natutulog ang dalawang anghel. Dahan-dahan siyang lumapit. Silio. Celia. Ang kanyang mga anak. Napaluhod siya sa gilid ng papag. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha. Ang bawat maliit na detalye. Ang mahahabang pilik mata. Ang maliliit na ilong. Ang mga bibig na bahagyang nakaawang. Pwede ko ba silang, tanong niya kay Ara, hindi niya matapos ang pangungusap. Tumango si Ara, umiti sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahan, maingat na maingat, binuhat ni Marco Celia. Ang init ng munti nitong katawan sa kanyang mga braso ay isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging buo. Pagkatapos ay hinaplos niya ang buhok ni Leo. At doon, hindi na niya napigilan. Humagulhol siya. Isang iyak ng isang ama na sa wakas ay nayakap ang kanyang mga anak. Isang iyak ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng hindi masukat na pagmamahal. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Laguna ay sariwa. Ang sikat ng araw ay mainit. Sa isang maliit na bakuran sa likod ng isang simpleng bahay, may maririnig na tawanan. Tinutulak ni Marco Silio sa isang duyan na gawa sa lumang gulong. Ang bawat tulak niya ay may kasamang tawa mula sa bata. Mas mabilis, Papa. Mas mabilis, sigaw ni Leo. Okay, Captain, sagot ni Marco, ang kanyang ngiti ay abot tenga. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakaupo si Ara sa isang banig, karga-karga silya. Pinapanood niya ang kanyang mag-ama. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya akalaing mararamdaman niya pa. Iniwan ni Marco ang lahat sa Maynila, ang kumpanya, ang mansyon, ang pangalan. Ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa isang pinsan at pinili ang isang simpleng buhay kasama nila. Nagtayo siya ng isang maliit na computer shop sa bayan. Hindi ito ang karangyaan na kanyang nakasanayan, ngunit ito ang kaligayahan. Lumapit si Marco at umupo sa tabi ni Ara. Inakbayan niya ito. Masaya ka ba dito? Tanong ni Marco. Ngumiti si Ara at sumandal sa balikat nito. Kasama ko kayo. Paanong hindi ako magiging masaya? Tumingin sila sa kanilang mga anak. Ang kanilang dalawang milagro. Ang kanilang pamilya. Voice over, Ara. Hindi nasusukat sa dugo o sa papel ang pagiging isang pamilya. Nasusukat ito sa pag-ibig na kayang lampasan ang lahat ng kasinungalingan at sa tapang na ipaglaban ito hanggang sa huli. At dito nagtatapos ang kwento ng isang bagong pamilyang binuo ng pag-ibig, katapangan at pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagtawa, pag-iyak at pagbangon sa paglalakbay ni Ara at Marco. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko rin ang bigat ng mga pagsubok ni Ara at ang bigat ng konsensya ni Marco. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta tungkol sa kilig at sakit ng pag-ibigan,
kundi tungkol din sa hindi matatawarang lakas ng isang ina at sa paglalakbay ng isang lalaki tungo sa paghahanap ng tunay na katapangan. Sana'y sa pamamagitan ng kanilang kwento, napulutan natin ng inspirasyon na sa gitna ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na umaga. Na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtanggap na may kasamang paghilom. At higit sa lahat, sana'y muli nating napatunayan na ang pag-ibig ng isang ina para sa kanyang anak ay isang katotohanang hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan o piraso ng papel. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakanagmarka sa inyong puso? At anong aral ang inyong baon-baon mula sa kwentong ito? Ay share nyo naman ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan.